magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga pala si Jean Kenneth M. Ilagan. Ako si Louis Benedict Ignacio. I am Albert Alvin H. De Jesus. This is Dr. Giselle Barion. This is Telma Maranya. This is Attorney Dwight Ramos. I am Dr. Evelyn Songko and I am happy to be with you. Ikinagagalak ko makasama kayong lahat sa isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa Bridges. Excited naman ako sa introduction mo, Louis. And I'm really so excited to be here. It's really my pleasure to be invited here because this is a very good platform po. Not to be only bridging faith, hope, and love, but at the same time bridging the bond between the alumni and their alma mater. Kaya tayo merong Santa Cruzan as a culminating activity of our devotional practices to the Blessed Mother, because all devotions to the Blessed Mother should always lead to Jesus. Ang mga popular na issues sa mga Pilipino, no? Yung mga may kinalaman sa sikura, mga economic issues, trabaho, inflation. Pero kahit ganyan pa, makikita na ang mga Pilipino nagbibigay ng attention sa mga political issues gaya ng West Philippine Sea issue. We need our future generations to meet their own needs without sacrificing also yung mga needs natin na nararanasan natin ngayon. So we need this clean air, malinis na hangin, malinis na tubig, yung lupa natin hindi pa poison, then okay pa yung mga karagatan natin, okay pa yung mga kabundukan natin. O kaya naman dati maayos ang pagsasamahan ng mag-asawa, bigla na lang may nangyayari na hindi nila inaakala at yung kanilang family bond humihina. Pati yung relasyon nila sa Diyos biglang humihina. I love you. I love Jesus, Holy Spirit, and Mama Mary. Thank you and God bless. The PRR is not out there to, use taxpayers. Kapag nalugi yung taxpayers, hindi mo babawasan yung magbabayad ng tax. First and foremost, we embrace change. We need to cultivate our passion for learning and to be flexible. Based sa Tomasian values ng commitment, competence, and compassion. Go back to your core. When things are really, really tough, when you're going through transitions, when you're going through changes, go back to who you are as a person and as a leader. And at the same time, yung core values natin as Tomasians dati, perfect and parate as a guide for me. Always have to be competent, you always have to be committed, and more importantly, the compassion side of it is going to be your edge in any kind of workplace that you're going to be working. Happy anniversary to Bridges! Here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. The Thomasians are indeed imbued with unending grace. Our overflowing talents and gifts do not end when we graduate, but rather started to create many streams of different directions. Having just the 3 C's of core values is an understatement because many other letters of the alphabet best describe the qualities we possess. Good morning, good afternoon, good evening, everyone, wherever you are around the world. It's a Tuesday and welcome once again to Bridges, brought to you by UST Alumni Association Incorporated and sponsored today by the Conservatory of Music Alumni Association. I am Ella Corpus, your host today for Bridges. Currently, I am also a teacher and I am so excited because of our guest. Alright? Ikinagagalak ko po kayong makasama ngayong hapong ito dito sa Bridges. But before we move on with the show, friends, please don't forget to like and share our show and subscribe to our UST Thomasian alumni community on YouTube channel. In today's episode of Bridges, we will have a very special guest to share his journey as a young dreamer to a celebrated performer. His journey is a testament to his drive and perseverance. He honed his passion for performance
and his musical talents at, of course, the conservatory, the UST Conservatory of Music, where he graduated with a Bachelor of Music, major in music education, with voice emphasis degree during 2011. His portrayal of Tolitz in Rock of Ages marked a significant turning point in his career, leading to roles in acclaimed films and other performances. He is both performing artist and sustainability advocate. He has done remarkable roles in television shows, musical plays, and movies. His recent projects are films Rewind and I Am Not a Big Bird and Buruguduistoy, Tungstuguduistoy, the musical. He is the father of Payapa and Pepito. Some of his awards are Gawad Buhay, Male Featured Performance in a Musical, 2015, Best Supporting Actor 2023, Manila International Film Festival. In this week's episode of Bridges, get to know our esteemed guest, his life and career, and how he has been destined for the spotlight. Dear viewers, let us welcome Mr. Pepe Herrera. Hello, Sir Pepe. Magandang araw, Miss Ella. Okay, welcome to Bridges, Sir Pepe. Kamusta naman po kayo? We are so happy to have you here with us. Ito, busog na busog, kakakain lang. Pasensya na ako madighay. Alright, ang dami po nating pag-uusapan. Sir Pepe, can you give us a glimpse of your personal background? Personal background? Yes. Ano ba to? Mula pagkabata o ikaw? Mula pagiging tatay? Pwede Kahit naman. saan. Kung ka po nag-start as a performer, anong bata ka, like, able to think of going to the conservatory, something like that. Okay. Ako na-discover ko yung pagkanta noong grade 3 ako. Naalala ko nung grade 3 kasi ako, Miss Ella, merong program school namin. Sa Mater Carmelia ako nag-aaral nito. Tapos pinalinya kami nung Filipino teacher namin, lahat ng lalaki. Pinakanta kami isa-isa nung ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Siyempre, boss ko pa nun, ako'y isang Pinoy. So, nagkataon, hindi ko pa alam na kung marunong akong kumanta, kung nasa tono ako, kinanta ko lang siya. Ginaya ko lang yung dinemonstrate ng Filipino teacher namin. Tapos ako yung napili to sing sa program namin. Then after that, nagtuloy-tuloy na. There was one program na kailangan nila ng 9-year-old, puro adult, puro mga high school student doon sa theater group ng Mater Carmeli. Kailangan nila ng isang 9-year-old. Tapos ako din yung napili. Tapos after noon, bumalik ako sa JASAM, PWU JASAM, where I graduated until high school. Nagkaroon kami ng tinatawag na English night. Naalala ko, paborito ko noon English. Although, hindi ako ganun kabiyasa sa English, hindi katulad mo. Nagulat ako sa introduction mo kanina. Ganun ka pala mag-English with the twang. I was so surprised. Hindi, pero ang favorite subject ko talaga before was Filipino dahil sa Noli Me Tangere. Pero, naging favorite ko yung English kasi nagkaroon kami ng tinatawag na English night. Kung saan, ang final exam namin sa fourth quarter ay we have to participate in a school play. Bawat year level sa high school, first year until fourth year, may kanya-kanya kaming play na ginagawa. Tapos nagkataon nung fourth year ako, ang ginawa namin ay Jesus Christ Superstar. Kasi part siya ng namin ng curriculum namin. Tapos I was given the role of Caiaphas, yung high priest na nagpapako kay Jesus Christ. Sobrang nagustuhan ko, naging fan ako ng Jesus Christ Superstar dahil doon na-discover ko. Tapos sobrang nag-enjoy kami. Nakakatuwa. First time yata ako naka-receive ng 1 as grade.
Parang, Wow. kasi gustong-gusto mo yung ginagawa mo eh. So, you're not actually thinking about the grade. You just want to do a great job because you enjoy what you're doing. Parang, lang, pag mahilig kang mag-basketball, diba? Hindi mo na napapansin na second, parang second nature na yung doing your best because you love what you're doing. So, ganun din sa school play namin, yung ginawa namin yung Jesus Christ Superstar. We were all enjoying so much. Mula sa banda, kasi marami rin tumutugtog sa amin hanggang sa nagpa-perform on stage. So yun, I suppose mula elementary hanggang high school, yung performing ang parang mixture siya ng gusto kong kumanta, kaya natuto ako mag-drum, naging member ako ng band, pero ang dami ring opportunities sa school na lumalapit sa akin to embrace performing wholeheartedly. Ayun. Kumbaga, na-attract mo eh, siguro, di ba? Yung gusto mong ginagawa, mas lumalapit ng lumalapit. Until nag-college ako, I was supposed to enroll sa College of Fine Arts sa UST. Nakapasa na ako. Wow. Nakapasa na ako. Oo, nag-talent test ako. Pagkatapos ng talent test, nakita ko nakalista yung pangalan ko. Pero somehow, parang 50-50 ako. Tapos, kinausap ko yung mother ko. Ito, lagi ko tong sinasabi sa mga interviews. Sinabi ng nanay ko, ba't nga ba pinili mo yung fine arts, anak, kung 50-50 ka? Sabi ko, kasi yun yung kinuha ni ate, na sister ko noon, si ate Ning. Yun yung kinuha niya. Tapos napansin ko pag dumadalaw ako sa kanila, parang I was convinced na yun yung trabaho ng pinakamaraming pera. Na magugustuhan ko pa rin. Tapos, sinabi ng nanay ko, anak, kung saan ka masaya, yun ang kunin mo. And everything else will follow, including money. Kusang darating daw yung pera. So, somehow, sinunod ko yun. So, kahit nakapasa na ako sa fine arts, pumunta ako sa College of Music natin, sa conservatory. Ay, ito pala, sorry. Nag-audition muna ako sa UP. Okay. Kasi una, yung mga matalik kong kaibigan, including Marius Talampas, yung director ng mga pangarap kong hold up, sa UP nag-aaral. So marami sa mga kaibigan ko sa JASAM, sa UP dumiretso. Meron din naman sa UST, pero during that time, una, mas malapit yung UP sa akin, ibang kaibigan ko nandun, tapos mura, tuition. Correct. So nag-audition ako sa UP, nag-crash course ako ng summer. So, Feb pa lang yata, parang ilang months na lang bago matapos yung high school. After ng class ko sa JASAM, dumidiretso ako sa UP para mag-crash course sa voice saka sa percussion. So, to think na wala akong knowledge about note reading at all. Tapos wala akong knowledge about classical singing. So, nag-crash course ako ng isang buwan mahigit. And then, pagdating ng audition, okay naman, nairaos ko yung piece ko, yung pyesa ko sa percussion saka sa voice. Nagkatalo sa sight reading. Nilatagan ako ng pyesa. Nakakita ko ng dotted note for the first time, Miss Ella. Tinitigan ko lang yung pyesa. Nag-pause ako ng ilang seconds. I have to be truthful to the teacher. Sir, di ko kayang tugtugin to. Ilang ganyan yung pyesa. Okay, thank you. Ayun. Parang umasa pa rin ako na somehow may chance pa rin ako kasi nakanta ko naman at natugtog ko naman yung pyesa ko quite well. So I applied for both percussion and voice. At nung final na, parang kami, top 100, top 200. Kasi 400 nung una, tapos yung kalahati, bumagsak sa theory. Oo, sa theory. Tapos, nung from 200, naging 100 dahil sa talent test. Ang tagal kong tinitingnan sa listahan ko, nandun yung pangalan ko. In denial pa ako nung una binabalik-balikan ko. First time kong makaranas ng heartbreak. Nang gano'n kasi, grabe, sobrang sama ng pakiramdam ko noon. Yung rejection, first time kong maranasan. And I think, ngayon, looking back, I see it as a blessing. Kasi every time we receive rejection, mas kumakapal mukha natin .
Di ba? Oo, totoo. So, kailangan ko palang maranasan yun. So, kaya ako dumiretso sa UST. Tapos, nung una, sabi ko, may nagsabi kasi sa akin na nag-enroll ka sa UST, kahit mag 1 year ka lang muna. Tapos after 1 year, medyo bihasa ka na, lipat ka na uli sa UP. Yun yung sinabi sa akin. So, yun yung naging motivation ko. Sige, gagalingan ko sa UST ng 1 year and then lilipat ako sa UP. So, nakapasa na nga ako sa fine art. Tapos, nakapasa pa ako sa music sa UST. Naalala ko sa UST, ang layo. Mas madali di hamak na makapasa sa UST kaysa sa UP. Kasi UP may quota, I think eh. Parang they can only receive a certain number of students. Pero ang kagandahan, ito naman ang something I'm proud of sa natin, sa conservatory natin. Kahit na pag pumasok ang isang estudyante sa UP na somehow may technical may certain galing na. Yes, technical knowledge saka may angking galing na sa classical music. Pero ang UST freshman, zero knowledge, for example, as in zero, walang alam. Katulad ko. Pero pag graduate, parehas competitive. Diba? Yeah. May ganung nagiging patas ang laban. Kaya I appreciate yung training natin sa UST na kahit wala kang kaalam-alam about classical music, pag graduate mo, palaban ka. At I suppose, naging home na yung UST sa akin. Pagpasok ko, so tinalikuran ko na yung fine arts kasi nakapasok na ako sa music. And it's really what I love to do. Tapos naging member ako ng Coro Tomasino. Yes. So, nagkaroon ako ng family sa UST. Nawala na yung nawala na yung plan ko na lumipat sa UP. Oo, so nag-stay na ako sa UST hanggang sa mag-graduate ako. And at first, kahit sa loob ng UST, naging ang daming naging pagbabago kasi I was percussion major nung pumasok ako eh. Percussion major ako, pumasok, nag-audition ako kay Prof. Gian Verhel. Si Sir Gian Verhel, student pa lang noon. I think graduating pa lang siya nung time na yon. Tapos sa kanya ako nag-audition. Kasabay ko pang mag-audition noon, si Alden Acosta, yung naging lead guitarist ng Halalili. I see. Yun. Siya ang naging first friend ko eh sa UST. Kasi parehas kami hindi nakapasa sa UP. Nagkita kami sa UP, hindi kami nakapasa. Yes. Tapos sa UST, it's you. So, naging friends kami. Tapos naging mag-classmate kami, seatmate kami. So, yeah. Hanggang ngayon kasi yung kaklase ko sa music, yung 1 million, nagkikita pa rin kami eh. Nagre-reunion pa rin kami from time to time. So, nagkaroon talaga ng family. Both my first year classmates and my choir mate, Coro Tomasino. Kasi ang Coro Tomasino, kung saan kami napadpad. Isipin mo, summer camp. Every summer, magkakasama kami. Roommate kayo, di ba? Tapos, you compete abroad. First time kong magpunta sa ibang bansa because of Coro Tomasino. So, talaga, ang kagandahan din sa atin sa Conservatory of Music, ang liit lang ng population natin eh. Yes. Kaya halos lahat magkakakilala. Tapos, pagkatapos ng second year or third year, yung subjects mo, third year pataas, halo-halo na kayo eh. Iba-ibang year levels na, di ba? Yes. So, ayun ang nagustuhan ko. Kasi malakas yung sense of community ko dahil yun ang nakalakhan ko. Dahil mother ko social worker eh. I see. Kaya nung nakita ko sa music yun, parang wow, this is familiar ah. Correct. It's similar to my childhood. Naging member ako ng Coro Tomasino, naging president din ako ng Coro Tomasino. It's natural for me kahit na nahihirapan ako at first dahil ewan ko kung nararamdaman so ako lalo na parang my God, nakikita mo yung mga kaklase mo sobrang galing.
So, ano siya, tawag dito, it was overwhelming for me at first. Pero thankfully, nalagpasan ko yun because of friends. And after a year or two, no, sorry, after three years, to transfer from production major to voice. Hello, Miss Ella, can you hear me? Hindi naman ako nagsasabi. Medyo, pero we can still understand naman po. Okay, sige. Susubukan kong mas magalan. Just let me know. Nakita ko nga para may lumabas na unstable. Opo. But we can still understand that you are coming from, yan nga na, naging sense of family talaga ang UST sa'yo. Yes. And ayun, throughout the years, hanggang sa naging student ako sa music, ang daming naging pagbabago. Kumbaga, siguro ang pinaka-constant lang nung time na yun ay change. During my journey as a performer. Kasi first love ko talaga ay playing the drums, being a drummer. Pero nung pumasok kasi ako sa conservatory, wala pang jazz major So hindi, kumbaga bonus na lang kung marunong ka mag-drums. Pero ang requirement talaga for a percussion major is to master percussion instruments na ginagamit sa isang orchestra. Like timpani, marimba. Tapos, eventually, habang ginagawa ko siya, mas lumalaki yung realization na parang hindi ito yung gusto kong gawin forever. Parang mas gusto kong kumanta kaysa tumugtog ng percussion instruments. I mean, of course, great respect to our friends na mga percussionists. It's just that mas lumalakas yung calling to sing. Kasi sabi ko, pwede pa rin naman akong tumugtog ng drums. Dahil ang gusto ko lang naman talaga tumugtog ng drums Yun lang yung percussion instrument na gusto kong gawin regularly. But I want to sing on a regular basis, definitely. Actually, ang hilig ko talaga kumanta habang nagda-drum. Yun ang pinaka-favorite kind of performing ko, if you ask me. Anyway, nung third year ako, doon na naging malinaw na, teka, niloloko ko na lang yung sarili ko kung pagpapatuloy ko yung pagiging percussion major. Kasi it's very clear na I want to be a singer. So ayun, nag-shift ako from percussion major to voice major. Tapos naging teacher ko si Sir Randy Ilonggo hanggang sa mag-graduate ako. Pero nagkaroon pa ako ng obstacle bago mag-graduate kasi nagkasakit ako. Nagkaroon ako ng nodules, Miss Ella. As in, I see. Yes, hindi ako Nightmare makakanta. yun para sa mga voice major. Sobra kasi hindi ko maabot yung high note talaga, garalgal lang. And then, first time ko maranasan na parang alien yung boses ko. 2 nota yung lumalabas at the same time. Oo. Diba? Pwede yun pang mga America's Got Talent siguro. Something new, pero sa atin. Oo. Diba? Pang talent show siya hindi siya pang recital Anyway, so I had to, kasi during that time, I guess, ang tinuro sa akin nun is to respect my body. Dahil I was performing as a member of Coro Tomasino, tapos naging ugali ko na magyayaya ako ng friends ko, tara, pagkatapos unwind tayo, videoke tayo habang umiinom, tapos nagyoyosi pa ako ng time na yun. So, pagkatapos mo kumanta ng ilang oras sa choir, you will drink ice cold beer and smoke and sing sa karaoke. So, yeah, it was really an abuse of the instrument. So, yun, tinuruan ako the hard way, I suppose. So, thankfully, nagawa namang maipahinga ng ilang buwan at nakagraduate pa rin ako after 6 years. Yun, nadagdagan lang ng 1 taon kasi nag-shift ako to voice from percussion. Naihabol naman ng 1 taon lang. Actually, is parang there's always a connection talaga kapag with your instrument and your body talaga. Especially voice major. Tayo, I am also a voice major, so I know the feeling yung ganyan na natakot, sir, pag wala kang boses. Saka ang pinaka nagustuhan ko natutunan
natin sa Conservatory of Music, speaking of physical body, is to use different muscles na hindi lang sa upper body, no? Galing na. Actually, ang saya kasi it's a lifelong discovery of using different parts of your body, different muscles, para ma-sustain yung boses mo. Lalo na pag napapagod na. Yung pinakagusto ko ngayon, Miss Ella, ang discovery, yung ginagamit yung sabi ng Pilates instructor ko, yung CA eh. It's that muscle na courting T sa may sa may puson, which is a big part of the core. Sinasabi nila yun daw talaga yung core muscle. So pag ina-activate ko yun, pag yung feeling na nagpipigil ng ihi, pag nagta-tighten siya, gumagaan dito. Nawawala yung strain dito. So, ang amazing lang ng human body in connection to performing. And that's one of the things na I'm grateful for. Buti na lang nag-decide ako na sa music pumasok. Tipin mo, papasok na ako sa fine arts eh. Tapos something inside me, parang gut feel, nagsabi sa akin na hindi, dito ka sa music. Dito ka talaga. Galing. Napakahusay. Very informative. Ang dami kong natututunan along the way that you should Sabi really... ko sinabi, di ba? Of course. Para sa'yo talaga tong araw na to, di ba? You should really respect your body and everything is very informative. So, your journey from that little kid na simple and then ang layo na Sir Pepe ng narating mo. So, of course, sino-sino kaya yung mga naging inspiration mo when you became a music student? At how were you able na naging, gusto ko talaga yung mga bagay na to. Of course, you were inspired by how singing works, pero sino talaga yung mga, if there are any specific people or person besides the being part of the choir, ganyan, sino talaga yung inspiration mo talaga? Naku, ang dami. Tay-tayin ko ba? Sige, ilang oras na ba? Kaya ba ng time natin? Top 3. O sige, unahin ko na yung pinakamalapit. Ikaw, isa sa mga inspiration ko. Kasi hindi niyo natatanong, mentor ko si Miss Ella eh. When, di ba, PMME ako, Music Education. Si Miss Ella yung isa sa mga mentor ko. So si Miss Ella, ang mentor ko sa Multiple Intelligence International School nung nag-practicum ako for high school students. At kasi fan ako ng School of Rock. Ayun pala, isa sa mga tinitingala ko si Jack Black. Jack Black, tama. Kasi actor siya and musician. So lahat ng actors na kumakanta rin, I look up to them. Lahat din ng drummer na kumakanta, I look up to them. Like sila Raymond Marasigan, si Dave Grohl. Pero as an educator, namulat ako dahil sa pinakita mo sa aking sistema sa multiple intelligence. Na pwede pala yung ganong style. Oo, yung nag-i-enjoy ka talaga and kaibigan mo yung student. Kasi para sa akin, yun yung isa sa mga best, paano ba? I think a teacher can be considered a great teacher kapag nakataligod ka sa student and they say good things about you. Kasi kaibigan mo sila. At they don't see you as a threat or authoritarian. Kasi yun yung traditional, di ba, Miss Ella? I guess tayo, no, batang 90s, parang yun yung nakita natin na maraming teachers na terror. Tapos, pag di ka nag-aral, babagsak ka. Yung gano'n na natatakutan yung teacher imbis na nirerespeto. So, yun yung nakita ko sa sistema nyo sa MI, lalo na yung batch mo. Siguro nakatulong din na karamihan sa teachers nung time na to, magkakaidaran lang tayo halos eh. So, hindi nalalayo masyado yung edad sa mga students. Diba? Pero I guess it doesn't matter kung anong edad eh. Pero if you retain that youthful vibe, yung purity ng isang bata, yung playfulness, curiosity, and ito, I always tell this to my fellow educators na I believe it's our responsibility as educator
na matuto yung estudyante natin. Kumbaga, pag may bumabagsak tayong estudyante, I think it's on us eh. Correct. I think it's always Nakakalungkot on man. us. Oo, it's always on us na we Part have of to it. make sure na, yes, kasi pag may problema yung bata, attitude man or kung ano man, I think it's also our responsibility to get to know the student, bakit siya nagkakaganon, and to work with the parents. Kasi second parents tayo ng kids eh. Di ba? So, Correct. kaya pagka ako, dahil sa inyo, sa batch mo sa MI, nag-decide ako magturo sa multiple intelligence years Oo, later. kapalit kita eh, naalala ko. Oo. You were Yes, next. yes. Tapos hindi siya nalalayo sa School of Rock kasi ang final exam ay performance. Yes. Siyempre, may mga seat work. Tapos nakikita mo yung mga bata na hindi naman talaga musically inclined pero nag enjoy sa class mo. Hindi sobrang sarap ng feeling nun, di ba? True. So, yun yung isa sa mga napulot ko sa'yo at sa batch mo sa MI. As siguro, bilang inspiration din sa mga bata. Kahit na hindi na ako nagtuturo ngayon, I am a full-time performer, pero pag may mga pagkakataon na magbigay ng talk, I take the opportunity kasi it's always fulfilling to impart knowledge based on my own experience. Lalo na kung may mapupulot and it will inspire other aspiring performers to, Ano pa? Sino pa? This is about you. Ay, okay. Sino pa ba? Yung kaibigan ko, si Marius Talampas, director namin sa Ang Pangarap Kong Hold Up. Isa siya sa mga inspiration ko kasi Ang Pangarap Kong Hold Up was his first film. Pero high school pa lang kami, gumagawa na kami ng mga video together. As in, ako talaga yung mascot niya. Siya yung may hawak ng camera. Gawin mo to. Tapos gagawa kami ng mga short film. So bata pa lang kami, ginagawa namin yon hanggang sa nagkaroon ng opportunity ng college. Maganda yung camera. Sa isang outing lang sabi niya, meron akong isang joke na gustong i-remake video natin. Yun yung Dilaw o Puti. Sobrang wala ka sa lolo ko. Sobrang funny nun. As in, kahit kanino, papakita ko siya paulit-ulit at paulit-ulit namin sa tinatawanan. Ay, nako. Pero ito yung magic of cinema, Miss Ella eh. Kasi, una sa lahat, yung joke was an old joke. Joke yun ng mga tito pa natin, ng mga tatay natin eh. Di ba? Yung wala ka sa lolo ko. Kahit yung Dilaw o Puti, makikita mo, it was an old joke na nakalagay pa sa mga, naalala mo yung nauso yung mga text jokes? Di ba may compilation nun? Nandun yun. Correct. Nandun yung joke na yun. So, it was an old joke but presented in a video na maganda yung pagkaka-edit. I think, yun yung isa din sa mga natutunan ko kay Marius saka sa sining ng pelikula ay yung power of editing. It can make or break an actor or a film. Kasi si Marius, ang nagustuhan ko sa kanya, actor din yung editor eh. Actor din yung editing. Na pag kunwari, itong isang eksena, kailangan i-cut na. Pag lumaylay pa ng 1 second, ng dagdag na segundo, sira yung punchline. Correct. Oo. Actually, yun yung perfect dun eh. Oo. Perfect yung punchline dun eh. Kasi yung punchline, kapag di mo siya nasabi right away or na-late ka, wala. Tama ka dun. Sira yung joke. Yes, exactly. So, pag live performance, nakasalalay yon sa timing ng komedyante. Pero sa editing, nakasalalay yon. Pero sa pelikula, malaking parte noon nakasalalay sa editor. So, yun yung napansin ko kay Marius. Very snappy siya mag-cut. So, ayun, yung the art of the technical side of cinema, the art of editing in particular. Yun, kaya Marius is one of my inspirations. Saka, meron siyang level of mastery na I'm very proud as a friend nung pinalabas yung Pangarap Kong Hold Up. Maraming nabilib na mga batikan sa industriya na sinasabi nila
tinaas uli ang antas ng comedy sa Pilipinas na yung pangarap hold up is a new standard daw of comedy. So I'm very proud kasi si Marius, nakita ko siya bata pa lang kami. Grabe yung ano niya, compilation niya ng mga DVDs ng iba't ibang pelikula. Sobrang iba't ibang pelikula mula sa child-friendly hanggang sa disturbing for a 14-year-old kind of film. Alam mo yun, ganun kalalim yung knowledge niya about cinema. So yun, sa pelikula si Marius yung isa sa mga inspiration ko. Pagdating naman sa performer, ngayon isa sa mga unang pumapasok sa isip ko si Jim Carrey. Saka si Eddie Murphy. Kasi magaling sila sa iba't ibang genre, pero maganda rin yung boses nila. Ay, sorry, Robin Williams. Siguro yun yung top 3 ko sa performing. Si Eddie Murphy, si Robin Williams, saka si Jim Carrey. Local. Marami pang iba. May local sa local, Dolphy. Of course. Matik yun. Matik yun. Oo. So, napakahusay. Ang galing nung transition na parang ito, isa akong singer, and then napunta ka sa simple lang yung pangarap yung magkaibigan, tama, ni Marcos eh. Kasi, as in lahat ng mga, yung sa ano, talagang napapanood ko siya. Tapos, di ba, meron tayong GC before sa MI. Tapos, papagtawanan lang namin yung mga bagay-bagay. Pero ang galing because it was the perfect punchline. It was the perfect cut nga sa sinasabi mo. But, maiba naman ako. So, dahil nandyan na tayo sa part ng pag-arte. So, when was the time na nagkaroon ka ng pagkakataon na makapasok talaga sa teatro? Although, I know nung nasa conservatory ka, nag-theater ka na rin talaga. Kasi nagiging part ka rin, sir, di ba, ng mga musicals natin. Although, this is classical. Oo. Pero, opera. Opera talaga siya. So, this time kasi, more on mainstream na yung giging actor mo eh. So, kailan ka ba talaga unang nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa teatro itself? 2012 was the start for me, Miss Ella. Nung bumalik ako sa pagtrabaho sa barko. Kasi ang first job ko after graduating from the conservatory is seaman. I became a seaman eh. Tapos, I was a waiter mainly. Pero sideline ko noon pagkanta. Kumbaga naghahanap sila ng classical singer. Naghahanap sila ng waiter na kayang kumanta ng classical. So, ang ginawa nila, nag-train ako. They trained me for a month sa pagiging waiter. Okay. Para pagpasok ko sa barko, may tinatawag na crew show. Kumbaga, iba't ibang crew members, may talent show. Tapos, pe-present nila ako sa dulo. And now, Jose pangalan ko doon. Okay. Of the Lido Restaurant, singing, O Sole Mio. Magugulat sila, hala, nagsiserve lang sa amin ng pagkain to, kumakanta ng O Sole Mio. So, doon sa barko, nagkaroon ako ng chance na every Sunday I perform on stage. At the same time, ang naging kabarkada ko doon ay yung tinatawag na show team. Sila yung nagpapalabas ng musical nagpa-perform ng musical excerpts every day. Tapos pagka break time ko, pinapanood ko sila dun sa theater. And then, sa araw-araw ko silang pinapanood at sa kaka-perform ko rin regularly every Sunday. Na-realize ko na, teka lang, parang ito talaga yung gusto kong gawin on a regular basis. I mean, love ko din naman yung pagturo since I was a music educator at naranasan ko yung joy of teaching sa multiple intelligence. Pero parang hinahatak ako ng buong pagkatao ko sa isang direction na mas natural for me. Okay. Which is performing nga. Which is performing. Kasi at the end of the day, at the simplest, siguro sa pinaka-core ng being ko, whether teacher ka or kahit anong ginagawa ko, gusto kong mag-spread ng joy. Gusto kong mag-spread ng light, ng joy, ng inspiration. Sa ganun parang kung gustong i-uplift yung suffering. And nakikita ko yung performing yung best way to do that.
eventually nagkaroon ako ng ganung realization. So, nung naging malinaw siya sa akin, nung nagkaroon na ako ng moment of clarity, nung Okay. nagtrabaho ako sa barko, pagbalik ko ng Pilipinas, since meron akong ipon kahit paano, nag-audition lang ako ng nag-audition. Hindi ako tumanggap ng ibang trabaho. Nag-audition lang ako ng nag-audition. Rejection, audition, rejection, audition. So, ganun lang na cycle. Hanggang sa matanggap ako. Hanggang sa nagkaroon ako ng regular plays. Hanggang sa napunta ako sa Rock of Ages. Yun kasi yung biggest break ko sa theater. Yes. Oo, 2013 yun. Tapos, noong 2014, parang it was our second run ng Rock of Ages. Nanood si Miss Charo. Nasa gitna siya noon. Every show kasi, pag may special guest na tinatawag, may ginagawa akong ad-lib. Depende dun sa kung saan famous yung special guest. Like for example, pag si David Pomeranz, may scene kasi na pumipito ako eh. Kung si David Pomeranz, I Will Whistle one of his famous songs. Tapos nung nanood si Ma'am Charo, nag-whistle ako ng Maalala Mo Kaya. Tapos, ayun, then few days later, I was preparing sa backstage. Naka-receive ako ng tawag. Iniimbitahan na ako ng secretary ni Ms. Charo Santos na maging part ng ABS-CBN. At medyo crucial yon na turning point kasi during that time, professional na ako. Employed teacher na ako sa multiple intelligence. So I was teaching grade 7 to grade 12. Second semester pa lang nung time na to. And I was being offered a role sa Forevermore. Yung launching ng Liz Ken. So I had to choose. Miss Ella kasi yun yung first, wala pang pandemic, may lock-in na. Lock-in kami sa Baguio. Naka-lock-in shoot kami. So hindi ko talaga pwedeng pagsabayin. I had to choose. And for me, hindi naman ganun kadaling pumili na I really would love to perform. Kung papapiliin ako between teaching and performing. Nothing against teaching, pero performing talaga yung tinatawag ng kalooban ko. Ng puso ko. Yes. As mushy as it may. So yun, nagpaalam ako kay Mrs. O, our principal during that time. Saka kay Teacher Joy. And I'm grateful na parehas naman nilang naintindihan. Siguro nag-gets nila na, okay Pepe, gets namin performer ka talaga. So, kailangan lang smooth yung transition. Kumuha ako ng kapalit ko, si Raymond Yadaw. Thankfully, naging smooth naman yung transition. Ayun, and the rest is history. Correct. Yan yung literal na the rest is history. And then sunod-sunod na. And there's sa wakas, the musical, right? Those are, isa yun sa mga the best din na napanood ko talaga na mga musicals mo. And hanggang ngayon, nakaraan nga, Ebe Dancel was here kasi may kapitbahay kaming bar. Gusto ko nga siyang sabihin, wala lang, sobrang galing lang din. Lahat, everything. So, and from that musical career, syempre, from that theater career, from education to theater, syempre meron kang mga skills. Syempre, meron ka ng mga skills na nakuha mo being a musician. So, what skills from your music career have helped you in acting? Gamit na gamit ko yung pagiging musikero ko, I can say. Kasi, for example, sa Forevermore pa lang, first TV show ko, yung community namin ng mga magsasaka, may mga kantahan moments. Tapos nagkataon pa, si Joey Marquez, mahilig din tumugtog. Nagko-compose din siya ng sarili niyang kanta. So, ang dami naming nabuong kanta doon sa, sa Forevermore. As in, we make songs na ang dating ito yung paborito naming kanta sa community. Mga simpleng kanta lang naman, pero alam mo yun, syempre, yung gamit na gamit yung pagiging musikero natin talaga. Syempre. Oo. And one thing then, being an actor, and kitang-kita ko rin naman yun dahil nung mga times na nagkakasama tayo, the discipline of being on time, yung gano'n, di ba? Yun yung mga disiplina. Yun din, I think, yung
pag-aalaga sa sarili. You get to ano that one eh. Kasi syempre, 'di ba, pag artista ka na, puyat, pagod and all those things. It's really very difficult. It's a challenge talaga pag tama ba? Akala mo naman artista ako, pero 'di ba yun yung laging kalaban ninyo eh, yung kalusugan nyo. Oo. Going to that Oo. sense. Of course, sobrang ano ang ang kumbaga ang lupit nung talagang pagsikat mo because you were part also of the longest ano yun soap opera of ano ba to? What's that Ang soap opera? probinsyano. Yes, Daang Probinsyano na sobrang ang galing din ng pagkaka-portray mo going to that one and at the same time a lot of guestings. Of course, it is not ano, it's not naman forever super okay ang lahat. Challenges comes in. Of course, 'di ba? Sa buhay natin meron tayong mga challenges. So, what are the challenges and how were you able to overcome all those things as you go along to fame and success and all those things? Sige, nakakatawa kasi connected siya dun sa last question mo eh, na ano yung mga skills as a musician na nagamit mo sa acting. Ang dami eh, halos lahat nagamit natin. Kahit yung linaw ng pagsasalita. There were times na pinapakiusapan kami ng director na tulungan namin yung kapwa actors namin. Lalo na sa enunciation. So yun din yung isang naging tulong ng pagiging musikero natin. Yung linaw ng delivery ng lines saka yung pag-project. So there are times na ginagamit natin yon, nagagamit natin yon on a regular basis at nagagamit din natin yun para tulungan yung iba nating co-actor. To the point of, there are times, ito nga yung sinasabi nila na, ikaw kasi ginalingan mo eh. Yan tuloy, gamit na gamit ka, laspag na laspag ka. Yun. So, mas lalo kang hihinga ng tulong. That, among other things, I suppose, umabot ako sa burnout, Miss Ella. Kasi sabi mo nga, sa industry na ito, sa show business, lalo na nung pre-pandemic, kadalasan puyatan talaga eh. Maraming pagkakataon na inaabot kami ng umaga, nalilipasan ng antok. Kumbaga, parang nagsimula ka ng 7, there were times, siguro yung pinakamatindi ko, nagsimula ako 7 a.m. Natapos kami the next day, 2 p.m. Wow, walang tulog. Oo. Paidlip-idlip lang. Alam mo yun, pagka hindi mo ko eksena, idlip ka konti, pero wala kang matinong night rest. So maraming pagkakataon na gano'n. And ako personally, bumigay yung katawan ko. Kasi during that time, ang thinking ko, kaya ko makipagsabayan sa iba. Kasi kung sila nagagawa nila, dapat ako din. I learned the hard way na magkakaiba tayo ng threshold. Correct. Kakaiba tayo ng katawan eh, basically. So, I was doing movies, TV series, and theater all at the same time. Wala ko halos pahinga. Hanggang sa na-hospital ako. Tapos yung na-hospital ako, at first, physical lang. Tapos eventually, nadamay na rin yung mental. I think I experienced my first anxiety attack 2017. Hindi ko pa alam na anxiety attack yun. Basta nalulunod lang ako sa thoughts ko and sa fear. Para siyang may, alam mo yung it cannot be seen, pero ang kapal niya. Ang kapal nung pakiramdam. Tapos lumalaki siya ng lumalaki. Ganun yung feeling. Hanggang sa you will just feel so overwhelmed and you will just burst. Magbaburst ka na lang into tears and nanginginig yung katawan ko. So I asked for help sa iba't ibang klaseng treatment, sa iba't ibang klaseng lugar. Sinuwerte lang ako na may ipon ako. Pero doon ko natutunan na walang ibang mag-aalaga ng katawan ko kundi ako. At yung pinakagusto ko na sabi sa akin ng isang doctor ko noon, sabi niya, Pepe, in English to tagalogin ko lang kasi Amerikano siya. Pepe, hindi pwedeng hindi madamay yung utak mo pag inabuso mo yung katawan mo. Kasi yung utak mo, parte ng katawan mo. So chances are, when you abuse your body, magkakaroon ka talaga ng
mental condition. Mm. Yun. So yun yung nangyari sa akin, kaya ako nakaranas ng depression and different depression, anxiety condition, iba't iba pa. Dahil mainly because I abused my body. Nagsimula sa burnout talaga. So after ko maranasan yun ng 2017, mas naging mindful na ako sa pagrespeto ng katawan ko. And I learned to say no. Yes. Yun kasi ginalingan mo, yun nga yun. Napakahusay mo. Napakahusay mo sa lahat. Passionate lang. Passionate lang. Nasobrahan sa passion. Oo, pero I think you have already survived it, and I'm so proud of you. You have been an advocate for being sa mental health also, and saving the planet, and sobrang astig yung part mo na yon, which I also impart to my students and to myself, na if there's one thing that I wanted my kids, my future, na yung mga anak ko, na sana ay alagaan natin kung anong meron tayo as a person. And of course, the whole planet. Because, diba, little change are still changes. Tama ba? Diba? Little change are still changes. Ang ganda nun, Miss Ella. Tsaka, it's all connected kasi. Yun din yung natutunan ko. And I feel like nangyari yung mental challenges, mga depression, anxiety, nangyari siya sa akin. And it turned out to be a blessing kasi dahil doon, lumawak yung pangunawa ko ng pagkatao ko at ng kapaligiran ko. Na yung sinasabi mo nga, taking care of yourself and taking care of the environment. Because I believe it's very much connected eh. Yes. Kumbaga, kasama sa pangangalaga natin ng sarili natin, ang pangangalaga sa kapaligiran natin. I just want to share my favorite quote. Ito ang favorite quote ko ngayon eh, na when we say we are disconnected with nature, we are actually disconnected with ourselves because we are part of nature. We are nature. Correct. Very nice. Sabi nga ni Rico J, nagmula sa lupa, babalik din sa lupa. Babalik din diba? sa lupa. We are nature. We are nature. Yun. That's very nice, Pepe. That's very nice. So, of course, syempre, naku, ang dami pa nating gustong pag-usapan. But, ito na, last question. Syempre, being a student, a percussionist, a singer, a theater actor, now a movie actor, a host, lahat na. But, all in all, if there's one thing about your training sa UST, sa conservatory, what stands out the most that has helped you? Where you are now, probably stand out as your guidepost na talagang natutunan ko na tatak UST to, tatak conservatory. Ako siguro, ang nakita ko sa conservatory, grabe umalalay at tumulong yung mga senior students sa mga new students. Kasi ang ganda ng level of empathy. I mean, sa 3Cs, iba kasama compassion. Tama ba? Kasama ang compassion sa 3Cs. So yun, yung compassion, palalimin natin, empathy. Yung nararamdaman mo yung nararamdaman ng kapwa mo kasi nanggaling ka doon. Alam mo yung paghihirap, yung struggles ng isang first-year student. Pag nahihirapan, especially kung ang background mo ay pop music, biglang nilataga ka ng pyesa, ano to? It's so overwhelming. At nakaka-touch makita nung nag-aaral pa lang tayo sa conservatory kung paano tulungan ng mga senior students ang mga new students. At ang pinaka naisip ko when you were asking the question is the ability to pay it forward. I think that's the best kind of service, paying it forward. Yun. And that way, you are giving service to yourself as well when you serve others. Yes. Win-win. Paying it forward. Naramdaman ko rin yan. Lalo na yung parang lost na lost ka, 'di ba? Sa music. Teka lang, ano to? Parang ganun. Tapos, the higher batches were really there to help us. Of course, our teachers, the professors are really very helpful na totoo yung sinabi mo na pwede kang pumasok sa conservatory nang wala kang alam classically. 'Di ba? And of course, very competitive pa rin at the end of your journey as a student. So
Sobrang na-inspire talaga nyo kami, Sir Pepe, and I'm really honored to be part of this conversation. What I learned talaga as we move on to the last part of our kwentuhan is really have to take care of ourselves. Passion is not all about, this is what I really want to do. Yun ang natutunan ko talaga sa'yo, sir, na ito lang yung gusto ko, so gagawin ko to. But no, passion is all about taking care of yourself, being respectful of your body, diba? Balance. Yes, it has to have balance. Gusto ko yung sinabi mo kanina na you take care of nature, we are nature, diba? Something like that. So, yun. Napakahusay, Sir Pepe, at sobrang na-inspire talaga ako sa mga na-share mo sa amin. I think yung mga nakikinig at nanonood din sa atin. Napakaikli ng oras natin para sa kwentuhang ito. It will surely a very interesting interaction, and I am sure the audience learned a lot about the transition of being this small boy who's part of okay to, and then ngayon the Pepe Herrera ka na, diba? Wow. Of course, Grabe before I let you go, ano ang advice na pwede mong i-share sa mga nangangarap na maging tulad mo, from a little dream, from that little boy na nagsimula sa maliit na ikaw pwede ka dito, tas ikaw na yon ngayon. So, ano yung pwede mong advice and final message to our dreamers? Siguro I guess simply put, when you fail, just give up. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Sorry. sorry. Okay. Konting joke lang po. Siyempre, kabaliktaran. Never give up. Always. Never give up. Kasi, gusto ko yung sinabi ni... Sorry, natawa ko sa joke ko. Sorry. Yung failure kasi, sabi nga ni Oprah, it's actually not failure. There are no mistakes in life. There are no mistakes in life, only opportunities to learn. Yeah. So if you treat each moment as a learning opportunity, everything else will follow. Basta tuloy-tuloy ka lang. Mahirap sa simula, pero pag ginawa mo regularly, eventually it will become easier. So the key is to not give up. Joke lang yung kanina. Kabaliktaran. So just keep on moving. Keep on doing. Try and try. Yeah. Try and try until you fail. And then try again. Yes, exactly. Diba? And then you might fail again, but then you try again. Try again, diba? Kasi gumagaling ka diba? Oo, exactly. Gumagaling ka pag try ka ng try. Uy, parang malito. Yes. So, gagawin ko siya ulit. So, yun, talagang inspiration, Sir Pepe. Shout out to, is this Ma'am or Sir Claude Despabiladeras? We at JASAM QC are proud of Pepe for all his success. He also attended JASAM's QC during my first year of teaching there. He was a high school senior. He would attend college at UST, and the rest of his history we know. More blessing to you, Pepe. Yun. I think yes, of course, Sir Claude. Oo, ano yan, isa sa mga higher batch sa akin sa high school sa JASAM. Pero, ano rin siya, instrumental din siya sa sinasabi kong English night. Kasi, isa din siya sa, hanggang ngayon kasi sa JASAM, patuloy na ginagawa yung English night. And isa siya sa mga mentors. Sir Claude. Oo. So, yun. I think fellow Tomasian din siya Opo. So, kasama ko sa JASAM, tapos naging fellow Tomasian din. Alright. Hi, Sir Claude. Maraming salamat sa mensahe. Yun. Shout out to Sir Claude. Maraming salamat. Sir Pepe, grabe. Ang dami natin na pag-usapan. Isa ka inspirasyon. Maraming salamat ulit, Sir Pepe, for joining us today. Salamat din. We are so blessed having you with us. God bless you in your future endeavor with your artistic committedness. All right. So with that, dear friends, thank you for joining us today. Do watch Bridges again on Tuesday for another exciting episode with our very special guest, the head coach of USC Growling Tigers, Mr. Alfredo Pido Harencio. And stay with us as we continue to share with you the blessings of Bridges. Do subscribe to our UST Samashan alumni community, YouTube channel, and Facebook page.
The past episodes of Bridges can be watched in our YouTube channel and Facebook page. Here at Bridges, we do not build walls. We build connections to reach out to one another. We build strong faith. We build strong bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Enjoy the rest of the evening. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po.